Eto mga ka-review, siniwalat na may kumita pala sa biniling Philippine Navy frigates mga ka-review or warships. Yan na. Ang balita pong ito ay galing po sa ating paboritong John Rips mga ka-review. Subscribe nyo na po. Yan. John Rips, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Yan, kung gusto niyo pa pong mapanood ang kanyang mga bagong uploads, yan, bisitahin niyo na po John Rips po mga ka-review, right? At kung gusto mo rin po ng mga ganitong klaseng reaction video mga ka-review, pa-subscribe na rin po, no? Yan, eto na nga, kumupit pala noon si dating President Duterte at Bongo. Tatanong po, isiniwalat na maling ginawa. Yan, totoo ba ito? Yan ang mga ka-review, ang mga tanong natin, no? Talagang totoo ba siguro ito? So yan na review, alamin po natin kung gaano katotoo ang balitang ito. Hindi po natin ito pasisinungalingan at hindi rin po natin patotohanan. Right? Papanoorin po natin ang balitang ito para mas lalo po nating maintindihan. Ito na po. Naalala niyo pa ba yung Philippine Navy frigate scam na kinakasangkutan nila Bongo at Duterte noong 2018? Dito niyo makikita kung paano ginamit ng tandem na ito ang kanilang kapangyarihan para bigyan ng pabor ang isang pribadong dayuhang kumpanya. Medyo masalimot itong issue na ito, pero kailangan nating maintindihan dahil isa itong halimbawa kung paano tayo pinapailaliman ni Duterte at Bongo. Kaya ito, himuyin natin ang husto ang istoryang ito. Ang Frigate Acquisition Project o ang proyekto ng pagbili ng 2 frigate o warships ng Philippine Navy ay nagsimula noong December 2013 noong Aquino administration. March 2016, bago natapos ang Aquino administration, nadeklarang nanalo sa government bidding ang South Korean company na Hyundai Heavy Industries or HHI. Finally, sa ilalim ng administrasyon ni Duterte, napirmahan ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang kontrata noong October 2016. Nagsimula ang kontrobersya nang biglang gustong palitan ng HHI ang ilang items na nakasaad sa kontrata. Specifically, ang tinatawag na Combat Management System or CMS ng barko. Ang CMS ay isang computer system na nagko-connect sa mga sensors, data links at mga major weapons ng barko para mas makatulong sa mga Navy officers sa paggawa ng desisyon during combat situations. Napaka-importante po nito. Ang gusto ng HHI ay ang Hanwha CMS na gawa sa South Korea ang ilalagay sa 2 frigates. Kaya lang, ito ay bagong produkto na hindi pa nasusubukan ng ibang navy sa mundo. Ang gusto naman ng Philippine Navy ay ang Tacticos Thales CMS na gawa sa Netherlands. Ito naman ay proven brand na at compliant pa sa kontrata. Napag-alaman ng Navy na makakamura ng mahigit 1 bilyong piso ang HHI kung masunod ang gusto nila na Hanwha ang maging CMS ng barkong gagawin. Pinanindigan ng Navy ang gusto nila na Tacticos Thales CMS ang gagamitin sa kanilang frigates. Dahil sa stalemate na ito, nakahanap ang HHI ng padrino sa Malacanang, si Bongo. January 12, 2017, merong dokumento at note na pinasa si Secretary Lorenzana kay Admiral Ronald Joseph Mercado na noon ay Flag Officer in Command ng Philippine Navy o pinakapinuno ng Navy. Ang sabi dito sa note, to Admiral Mercado, Ronald, this was given to me by Bongo. Go over it and prepare a report rebuttal to be submitted to the President. Signed, Secretary Lorenzana. Itong note na ito ay naka-attach sa isang dokumento na galing sa HHI na itinutulak ang Hanwha CMS na kung saan mas makakamura sila. Bukod pa sa mga documents na ito, sumulat pa mismo ang office ni Bongo noong January 18, 2017
sa Technical Working Group ng Philippine Navy na in charge sa Frigate Acquisition Project para sa isang meeting sa Malacanang. Dito ay sinubukan kumbinsihin ng opisina ni Bongo ang Technical Working Group na tanggapin na lang ang gusto ng HHI na piliin ang Hanwha CMS na mas mababang kalidad sa gusto ng Navy na Tactico Thales CMS. Sa madaling salita, huling-huli si Bongo na nakialam sa procurement process para mapaboran ang isang private company na ikasasama naman ng Philippine Navy. Pero, ano nga ba ang unang sinabi ni Bongo tungkol sa isyong ito? Ano nga po ba? Wala raw siyang alam at magre-resign daw siya kung napatunayan na nakialam siya. Kinalaunan, nagkabistuhan din dahil kinumpirma mismo ni Secretary Lorenzana na galing nga kay Bongo ang mga dokumento in behalf of HHI. Hindi lang yan, mismong si Duterte na ang umamin na siya ang nag-utos kay Bongo na makialam para sa South Korean company. There was this Korean who represented this, and he was complaining why there as yet no order to deliver na nanalo sila. So yung letter niya, binigay ko kay Bong, give it to legal. So legal referred it to Lorenzana. So nagsulat si Lorenzana. Hindi pa natapos dyan ang mga naganap. Binanggit ulit ito ni Duterte sa kanyang 2019 State of the Nation Address. So yan mga ka-review, may mga ebidensya po, no? Na nagsasabi na itong si dating Pangulong Duterte at Bongo, mas lalo na po si Senator Bongo, no, na nakialam nga po, no, dito sa bilihang ito, na sa bidding na ito, di ba? Oh, yan. So ano po masasabi ninyo? May mga ebidensya, no? Alam naman po natin na tayo po ay maka-Duterte, di ba? Dati, nung siya pa po ang presidente. Pero meron pala ng mga ganitong no, buti na lang at nailalabas, no, ang mga ganitong bagay, at least nalalaman po ng sambayan ng Pilipino, no, kung ano talaga yung mga nangyari. Nakita naman po natin na may dokumento, no, mga ka-review, at saka permado ni Senator Bongo, no. At saka may mga lumalabas rin na mga balita sa mainstream media na talagang inamin nila. Una, dininay, pero kalaunan inamin din, no? So yan mga ka-review, ha? Ano pong inyong masasabi dyan? Yung Koreano na napagbili ng barko to sold the ship to the Philippine government went to Malacanang just to complain, why is it that there is no request for delivery? So I told Bong, ayusin mo yan. He went to Lorenzana, and Lorenzana nagsulat siya. Kaya napaamin din si Bongo sa Senate hearing. Inindorso lang naman daw niya sa tamang ahensya ang reklamo dahil parte ito ng anti-corruption program ni Duterte. We are being castigated for endorsing a complaint to the proper agency. A mere routinary endorsement, which is one of the thousands of complaints we endorse as part of PRRD's agenda to open the gates and ears of Malacanang. Para lang malinaw, ano ulit ang sinabi ni Bongo tungkol sa Navy frigate issue nung una? Rewind natin. So yan, dinidinay po ni Senator Bongo. Ha? Huling-huli na nagsinungaling, pero nag-resign ba? Siyempre hindi. Ilang beses nilaban ni Admiral Mercado at ilang opisyal ang Tactico Thales CMS bilang compliant naman ito sa kontrata. Mas proven ang quality at mas advantageous sa Philippine Navy. Pero kinalaunan, dahil sina Duterte at Bongo ang mga backer ng South Korean private contractor na HHI, hindi umubra ang recommendations ng Philippine Navy at napili pa rin ang Hanwha CMS. Biglaan ding tinanggal sa pwesto si Admiral Mercado dahil sa pagkontra sa kagustuhan ni Duterte at Bongo. Nako po. Maliwanag na bukod pa sa pagsisinungaling,
plunder ang krimen na ginawa ng tambalang Duterte at Bongo sa pakikialam nila sa Navy frigate deal dahil magit 1 bilyong piso ang naging benepisyo ng isang private company. Dahil pinwersa nilang dalawa ang Philippine Navy na tanggapin ang mas mahinang klaseng CNS. Lilinawin ko lang, magandang proyekto itong frigate acquisition project. Ang mga frigate na ito ang magiging pinakamoderno at pinaka-powerful na barko ng ating Navy. Kahit papaano, maaari ito magamit sa pagbantay ng West Philippine Sea at sa pagdepensa ng ating teritoryo. So yan yung mga ka-review, no? Ang nagka-problema lang po dito sa deal na ito mga ka-review kasi ang gusto po ng Navy ay yung mas quality, no? Quality po yung tinitingnan nila at saka proven na po yung brand. Kaso nga po, pumasok po itong Korean company which is na pinabura naman po ni Senator Bongo at di umano ni President Duterte. Kaya yun nung napili, no? Yung Korean company which is na nag-i-start pa lang at hindi pa po natetest talaga yung quality niya, no? Unlike sa doon sa gusto ng Navy na talagang pulido talaga. So yan mga ka-review, ano po ang inyong masasabi dyan sa issue ito, no? Na kumupit daw pala itong si ngayon lang natin nalalaman ito na lumalabas na, no? Siyempre ganyan po talaga pag diba? Pagkatapos ng panungkulan ng isang administrasyon, doon pa lang po lumalabas ang kanilang mga, diba, mga katiwaliang ginagawa. Right? Kung meron man po talagang nasa yung aktong inilalabas, eh talagang mas matitindi po talaga yon. Pero eto mga ka-review, eh kayo po ba alam nyo na medyo may idea na po ba kayo nito noon pa? Diba? Salamat po sa kay John Rips, no, sa kanyang mga video mga ka-review kasi nailalabas po niya at na-share din po natin sa ating mga viewers, sa ating mga ka-review, right? Yan, kumupit pala noon si dating President Duterte at Bongo. Yan, siniwalat na, maling ginawa. Totoo ba ito? So yan mga ka-review, kayo na pong humusga. Kasi, di ba, mayroon naman tayong sari-sariling opinion. Yan. Alright. At mga ka-review, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng gina-upload sa ating reaction video. Yan, at huwag din pong kalimutang isubscribe si John Rips. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. At bisitahin nyo na po si John Rips at subscribe nyo na po kayo. Maraming salamat po.